Sir Benson, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Kinukulit ka ng dati mong kadate, si Mr. Bernie Tandang. Opo, sir. Paano ba nangyari? May nangyari po sa amin. After na po na may nangyari, first night, second night na po, may nangyari po ulit. Doon na po niya ako sinisingil ng pera. So hindi mo to boyfriend? Hindi po. So, casual relationship lang ito? Saan mo na nakilala? Bali, sa ano po sa Baclaran po. Okay, nung magkakilala kayo sa Baclaran, nag-date kayo. May nangyari sa inyo. Opo. Nung unang date ninyo, binayaran mo siya? Hindi po. Kasi pinatulog ko po siya sa boarding house po namin. Pagkatapos na nasundan? Opo. Nung nasundan, doon na, siningil ka na niya ng pera? Opo. Binayaran mo naman siya? Bali, binigyan ko po siya ng per 100 po nun kasi nga po, wala pa akong pera nun. So, sabi ko sa kanya, pag sahod ko po, bibigyan ko po ulit yung kakulangan ko. So, magkano ba hinihingi niya? Bali po, 1-1 po yung hinihingi niya noon that time. So, nung ako po yung nagsahod, bali po, nagpadala po ako sa kanya nung kakulungan pa po. 800. So, nabuo na yung 1-1. Opo. Tapos, sabi pa niya po sa akin, kulang pa raw po. Magkano hinihingi niyang kulang? Ang hingi po sa akin ng 250, tapos after that po ng 300, 500, 300. Ginagatasan ka na. Opo. At kapag hindi ka magbibigay, as nasabi niya po sa akin, ipagsasabi ko sa kanila na maraming beses mo akong parang binablockmail ka na ngayon. Mr. Bernie Tanda, magandang hapon po, Sir Bernie. Yes po. Sir, baka pwedeng tigilan mo na itong si Sir Benson. Total, naibigyan na niya sa iyo yung hinihiling mo na 1-1. Bakit mo pa siya binabalik-balikan pa? 250, meron pang 4. At kapag hindi magbigay, i-expose mo pa yung kanyang pagkatao. Wag naman po. Okay po. Sige po. Pasalamat ka nga, Sir Bernie, kasi mabait ito. Actually, pwede ka naman niya ipa-entrap sa amin, which we could have done agad-agad. Nakaposas ka na sana ngayon, nasa loob ka na ng kalaboso, humihimas ka na malalamig na rehas, at mind you, baka nalagyan ka na ng pumada ng mga preso. Tigilan mo na itong pang-blackmail kay Sir Benson. Sige, mag-usap kayo. Hello, Bernie. Hello. Ang gusto ko lang, huwag mo na akong guluhin. Bakit pinagpunta pa dyan? Napahiya mo tayo parehas, alam mo ba yun? Ginawa natin ito parehas, tapos eto pa. Hindi mo kasi ako kinakausap ng maayos. Pag kinakausap kita ng maayos, hindi... Naka-live to? Oo. Nakakahiya ka? Wala na akong magagawa Kinamay mo. Akala ko nakikipag-usap ka lang ng maayos. Kasi pag tayo na nag-uusap, hindi ka nakikinig sa akin. Anong sabi ko sa'yo, di ba, sa pulis tayo mag-usap? Bakit ikaw pa malakas ang loob na mag-uusap kayo sa pulis? Gusto ko rin po kasing maano yung panig ko, sir. Bakit nga siya sa pulis parang ipapapulis mo siya? Ay, hindi po. Bali, kasunduan lamang po na okay na po kaming dalawa. Wala nang kontakan sa isa't isa, kalimutan na po yung isa't isa, yun lang po. Sige. Ayun naman talaga yung gusto kong mangyari. Yung wag mo na akong guluhin. Ayun yung sinabi ko sa'yo. Ayun nga yung sinabi mo sa akin, pero... Kung gusto mong matapos sa pulis tayo, magkasundo tayo doon. Pero humingi ka pa rin sa akin ng pera, di ba? Ayun yung text mo sa akin. Pero ngayon, di ba, eto ka, ba't parang binabaliktad mo ako? Maging patas ka, kausapin mo muna ako. Yan, panig mo lang nila maririnig nila ako. Kaya nga papakinggan po namin yung panig mo. Pasensya na po, medyo busy ako ngayong araw na to, no? Hindi nga kasi sabi mo panig, sandali lang sir, sabi mo kasi panig lang niya ang pinakikinggan namin. Kaya nga po, pagkakataon mo na sir, para mapakinggan din yung panig niyo, magsalita po kayo sir. Sir, ayoko kasi sa gantong sitwasyon. Hindi nga sir, kasi sir, nagsalita na po siya. Totoo ba na binablockmail mo siya? Pagkakataon mo na para sabihin yung side mo. Ay, hindi ho totoo yan. Kayo ba'y mag-boyfriend o hindi? Pwedeng na rin po. Hindi po kami mag-on yan. Hindi kayo mag-on? Ay, hindi po. Doon po ako natutulog minsan sa kanila, sir. Bali, 2 beses lang po siya natulog sa bahay. Benson, wag kang gagawa ng no? Ikaw yung text sa akin. Wow, ako pa yung text sa'yo. Oo. Andito yung lahat ng conversation natin. Okay na. So sir, stop nyo na po yung pong ginagawa nyong pangharas sa kanya. Maghanap ka na lang po ng ibang customer or ibang boyfriend. Wag na ho siya. Okay po. Sige. Ito po ay nasa maayos na usapan. Opo. Dahil kung ayaw nyo po tumigil, santong paspasan. At yung santong paspasan, kulungan pong bagsak nyo, sir. Parang may mali po doon. Opo. Paano po naging mali yun, sir, ang pakiusap namin? Hindi naman doon, sir, sa inyo. Kaya naman po mali. Mali lang doon parang ako yung may kasalanan doon. Parang wala naman po akong pinipilit sa ganyan. So, ibig sabihin, namimilit si Mr. Benson, hindi pala ikaw namimilit? May time po na ganun po. Ako Vice versa po kami, sir. Namin ko naman, sir, na meron din po akong pagkakamali sa kanya, sir. Okay. Yan ang hinihintay ko. Sige, tapusin natin to. Kausapin mo siya, may ka ng sorry sa kanya para matapos na talaga to. Hello, Benson. Sana wag mo na rin akong text ha. Kasi the last time nung okay na tayo, bigla kang nagte-text sa akin na hello, kamusta ka na? Hi, asan ka? Kaya ini-expect ko na okay pa rin, no? Kaya ganon, kaya bumabalik ako sa'yo.
Sir, matanong ko lang pala, may family ka ba? Opo. Kasi ang sinasabi mo kasi kanina, nung tawa ka ng research, kailangan mo kasi ng pera din. Sabi mo raw kay Odette, paano yun? Kailangan ko rin ng mga panggasto sa family ko. Kaya kailangan humingi ng pera kay Mr. Benson. Totoo ba? May kapalit naman yun, sir. No, siya po yung nagpe-presyo, siya po yung nagbibigay. So, sa ngayon, siyempre, sir, hindi tayo makakapaniwala din sa ganung issue. Pero ganun po talaga yung... Pero sir, advice ko sa iyo, sir. Sir, maghanap pa na lang po ng trabaho para ikabubuhay po ng family mo, ng misis mo, ng anak mo. Huwag po manggagaling dito kay Mr. Benson at nakakaya po sa family mo. Alam ba ito ng misis mo? Ay, hindi po. Actually, hindi ko ito trabaho, sir. No? Meron ka ba trabaho bukod ka dito sa paghahanap ng mga katulad kay Mr. Benson? Okay. Matitigil na yan, sir. Pag hindi pa rin po tumigil, pa-entrap natin. Paano po yun bukas, sir? Kasi may pasok po kasi ako bukas sa Baclaran. Ang last text niya po sa akin, pupuntahan ba kita sa Baclaran? Ayun po kasi kinakatakot ko, sir. Sir, kaya kanya tinatakot dahil nakita niyang takot ka. Opo nga po. Nagpakita ka ngayon ng katapangan, hindi na ulit yan. Andyan po, sir, lahat ng resibo na ipinadala ko sa kanya. Okay. Wag na kayo matakot. Na-expose na po yung kagaguhan niya. Inunahan mo siya, di ba? Kaysa yung uunahan ka niya at i-expose sa trabaho. Ngayon, inunahan natin siya. Sir, kilala ko po siya. Hindi po siya titigil pagka ganyan. Sir, maniwala ka sa akin. Gusto mo pa-entrap natin? Pero po. Oh, sir. Apo, nalulubat, sir. Pasensya na ha. Okay, ang tanong ko lang, sir. Alam ba ito ng misis na meron kang racket na ganito? Sideline? Ay, sir, pasensya na. Hindi ko kaya masagot yung mga Okay, sige po. Sir, last na naman po. Sabi po ni Mr. Benson, natatakot daw siya. Baka pagkatapos nito, tututuhanin mo pa rin yung pananakot mo at ikaw ay pupunta-punta pa rin sa kanyang trabaho. Wag na, sir, ha? Sir? Ay, hindi ho. Mr. Benson, maganda itong ginawa mo. Nagpakita ka ng katapangan, inunahan mo siya. Kapag inulit niya po ito, gusto mo yung tablahan. Di, kukontakin natin yung misis niya, mapapaya siya.